Sa napipintong pagbuo ng Independent Commission na tututok sa investigasyon ng maanumalyang mga flood control project sa bansa, pinatitiyak naman ng ilang senador na hindi dapat mahaluan ng pansariling interes ang mga magiging miyembro ng komisyon, lalo na kung may kinalaman sa 2028 presidential election. May karagdagang balita si Raymond Montero. Ayon kay Cayetano, bagamat suportado niya ang inisyatiba ng Malacanang, dapat malinaw na ang mga magiging miyembro ng komisyon ay hindi gagamitin ang posisyon bilang hakbang para sa nalalapit na 2028 presidential elections. The minority has not discussed whether we will support it or not. Personally, I support it. But just like Ferdinand Marcos Sr., he always asked the opposition for one member. Kasi kahit gaano ka-independent ang members niyan, kahit anong integrity niyan, tao pa rin yan eh. Pwedeng may agenda. Dagdag pa niya, mahalaga rin na mangako ang mga magiging miyembro ng komisyon na walang magiging conflict of interest na makaaapekto sa investigasyon. Eh baka may integrity nga, gagamitin naman yung commission to run in 2020. Will they sign also that wala silang conflict of interest? Because some of the credible people now being interviewed are part of conglomerates and are working for oligarchs that also have their interests, maybe not in infrastructure, but on other things. Nais din ni Cayetano na ipagpatuloy ng Senado ang kasalukuyan nitong investigasyon kahit magsimula na ang trabaho ng Independent Commission. I'm happy we have a consensus, the majority and minority, that we should continue our hearings. Iba yung sa House. I mean, wala tayong pakialam doon. If we agree with it or not, nasa sa kanila yon. Kung nag-iimbento sila o totoo sinasabi nila, yan ang sistema eh. Democracy is messy. Tayo po dito, respetuhin din nila. Kaugnay nito, inihayag ni Senate President Vicente Soto III na may nakabinbin na siyang panukalang Independent People's Commission o IPC mula pa noong ika-16 ng Agosto. Include that, we can include that. And this bill will be a lot better than the executive order because the executive order can be shut down by the Supreme Court. But especially Section 4 of the proposed executive order. But in Section 4 of the Independent People's Commission, we are practically addressing that already right there in the bill. Sa kabilang banda, pinabulaanan naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang bali-balita na siya umano ang napili ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isa sa mga bahagi ng buo-buoing Independent Commission. Aniya, hindi na siya kwalipikado na maging bahagi ng bubuoing komisyon matapos ipahayag ng Malacanang na walang politikong isasama sa naturang panel. Samantala, nauna nang inihayag ng Pangulo na iaanunsyo sa mga susunod na araw ang komposisyon at kapangyarihan ng komisyon, kabilang na ang pagbibigay rito ng subpoena powers at ng kakayahang magrekomenda ng mga kaso sa Ombudsman o Department of Justice. Para sa EuroTV News, Raymond Montero, sumasaludo sa bawat Pilipino.